Nag-public apology na din po si Pinky Amador. You cannot blame Pinky. You have to blame those people responsible dito sa pananakot sa COVID. The paranoia of the Filipino people is caused by the lie spread kung saan yung ating gobyerno through the DOH. And because of that, naniwala naman itong si Pinky Amador, just like the majority of the Filipino people, na ang COVID po is very highly contagious and deadly. Yon ang rason kung bakit siya nagpanik, umakyat yung dugo sa kanyang ulo sa galit. Pinagmamura yung mga empleyado doon sa condotel nila kasi may right naman siya for safety because of the belief na compromise yung kanyang health. Sino ang hindi magwawala doon? You are a resident of that condotel. Then all of a sudden, without any information from the management, yung mga kasalamuha mo pala doon, mga persons under investigation, mga OFW kasi tumanggap ng clients galing sa gobyerno, pinarinta. Kumulo bigla yung iyong dugo. Na naiintindihan naman namin kasi na-compromise yung safety ninyo. But of course, kayo dyan, ng mga residents, you have the right to demand. Sabi niya, I realize that my behavior is unacceptable. I apologize to the employees, but not to the management kasi may lapses sila. Bulsa, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, welcome dito sa ating programa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get, you decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan, si Dante Maravillas, mula po rito sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Philippines, to the world. Kumusta po kayo? Pag-usapan natin si actress Pinky Amador. Nagwala. Ano yung rason, mga kababayan, bakit ang actress na si Pinky Amador, nakita ninyo yung video? Ngayon, mga kababayan, pag-usapan din natin yung frenzy, yung kaguluhan na lang kahapon. Nagkagulo kahapon dahil sa FB. The clone FB. Tapos yung mga grupong pamalakaya, kinunik agad sa terror bill. Konektado agad, mga kababayan, to silence daw. It is a cyber attack to silence the critics of this administration. Ganon talaga kaagad. Lang yung mga taong ito. Anyway, pag-usapan po natin. Tapos, itong mga bishops, sabi ng mga bishops, mga kababayan, in relation dito sa terror bill, kayo mga bishop, pag-usapan ninyo yung pagdating ng ating Panginoong Hesus. Siguradong hindi kayo kasama sa rapture. Kasi ang topic ninyo, terror bill. Alam niyo ang mga taong ito. Religious leader ka. Ang topic mo, terror bill. Reinforce tyranny and totalitarianism. Alam niyo mga topics ninyo yon. Ang totoong totalitarianism, itong lockdown, wala kayong sinasabi. O bakit hindi ninyo pagalitan yung gobyerno sa lockdown? Nakikisama kayo sa lockdown. Dito, totally ni-restrict yung movement natin. Di ka makalabas ng basta-basta. Travel, pagsakay sa motorcycle na wala mang kakwinta-kwintang protocol, nagalit yung mga mamamayang Filipino, wala kayong statement. Sa terror bill, tyranny ka agad. Alam po ninyo mga kababayan, sa totoo lang, nililihis tayo sa totoong issue. So ngayon, itatama natin, itutuwid natin kasi pilit nilang inililihis sa totoong issue. The creeping totalitarianism all throughout the world and tyranny na pinagsasabi nila, they're silent. At ipapaliwanag natin kung bakit sila silensyo doon. Pagdating dito mga kababayan sa terror bill, kasi sinertify ng ating Pangulo as urgent bill na dahil sa terrorism, yung Marawi mga kababayan na durog, ayaw nila. Anong ibig sabihin? Anong gusto nilang mangyari sa ating mundo, sa ating bansa? Pag-usapan po natin mga kababayan. Sabi ni Aling Lomi, bakit anya ipinipilit
yung terror bill. Sino naman nagpilit sa inyo? Wala naman pinipilit. Lumi, ikaw lang naman ang nagsasabing pinipilit. Pinilit kayo? Gusto ninyo mag-withdraw lahat kasi may mga congressmen na nag-withdraw. Mag-withdraw kayo. Anong pakinamin kung mag-withdraw kayo? Huwag lang ninyong sabihin pinipilit. Kasi that is a lie. Walang pinipilit dito. Ang pinipilit po yung lockdown na wala kayong sinasabi. Talagang pilit tayong nilalockdown. Talagang mga taong ito. Pag-usapan din natin mga kababayan itong Spanish flu kasi ito yung ginagamit nilang sangkalan to justify the lockdown. Yung matagal ng Spanish flu baga na sabi 50 to 60 million yung nangamatay. What is the true story of the Spanish flu? You will be shocked kung bakit nagkaroon ng Spanish flu na hindi man po Spanish. Parang yung Chinese COVID na hindi man po Chinese yung author. Ang nag-fund ng COVID, grupo ni Barok. Yung grupo ni Barok, yung presidenting si Barok, sila yun, ginamit lang yung China, yung Wuhan, itinuro na nila yung Chinese. Kasi ginagatungan nila yung gulo. Para yung nandyan sa Amerika, hindi na kasi maniwala sa COVID. Pinalitan mga kababayan ng Black Lives Matter. Pinagsasabong po ang mga mamamayan sa buong mundo. Pinagsasabong nila, pag hindi kayo nagising, magpapatayan ang mga tao sa buong mundo na kamasid lang yung mga nagsasabong sa atin. Alam ba ninyong pinagsasabong tayo? Yung isang black woman doon, mangiyak-ngiyak, sabihan niya ninyo, Black Lives Matter. Yung tindahan ko niya, dinurog ninyo, pinagnikawan ninyo, black ako, black. Nakita mo niya itong mukhang ito, black. Sabi ninyo, Black Lives Matter. Dinurog ninyo kami. Pinaglalaruan, mga kababayan, yung mga blacks. Makinig kayo, mga blacks, ha? Makinig kayo. Huwag pagagamit dito sa mga ulupong na gustong pagsabungin ang whites, brown, yellow, all colors in black. Pinagsasabong nila tayo. Pag hindi kayo nakinig. Matutupad ang nasusulat. Matutupad po talaga ang nasusulat. Wala na. Tuloy-tuloy na to. Mga kababayan. So itong programa, mga kababayan, natin sa inyo ng Firmax, Firming and Lifting Cream. Yan. Galing pong Malaysia. Pinapahid lang po ito sa mga pulses in affected area. Kung kayo hindi makatulog, masyadong balisa, anxiety, stress, nakakatulong po ito. And this is an immune system booster. Tamang-tama ito ngayong COVID. Bakit? It will boost your immune system. At kung stress kayo sa mga nangyayari sa ating mundo, pahid lang po kayo para makatulog. Pagising ninyo, maganda na yung inyong pakiramdam. Manood uli kayo ng mga stressing na balita. Then, sasakit na naman yung ulo ninyo, pahid naman uli kayo nito. Pag naubos, order kayo uli. O, di ba? Maganda yon. Pinapahid lang po sa mga pulses at affected area. O, diretso lang kayo doon sa, yung gustong maging beautiful, and young, Automax. Bueno, mga kababayan, simulan na natin yung ating pag-uusap. Dito muna tayo kay actress Pinky Amador. Nagwala po dahil sa takot sa COVID. Ngayon, masisisi po natin siya. Personally, hindi ko po sinisisi siya kahit nagmumura siya. Anyway, nag-public apology na din po si Pinky Amador. Ano nakatrigger sa kanya? You cannot blame Pinky. You have to blame those people responsible dito sa pananakot sa COVID. Bakit ganito tayo, praning ang mga tao? The paranoia of the Filipino people is caused by the lie spread by the globalist cabal kung saan yung ating gobyerno, through the DOH, pati yung ating Pangulo, biktima Sa mga meetings, buti na lang sa meeting niya last time, hindi na nag-face mask yung ating Pangulo. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nag-face mask. Mahal na Pangulo, ituloy niya po ang hindi paggamit ng face mask kasi pinagtatawanan ka po ng mga globalist cabal. Tingnan niyo po si Trump.
In the US Congress, hindi man po nagpi-face mask. Anong ibig sabihin noon? Mahal ng Pangulo, pinagluloko lang tayo. And because of that, naniwala naman itong si Pinky Amador, just like the majority of the Filipino people, na ang COVID po is very highly contagious and deadly. Yon ang rason kung bakit siya nagpanik. Nang magpanik siya, umakyat yung dugo sa kanyang ulo sa galit. Pinagmamura yung mga empleyado doon sa condotel nila kasi may right naman siya for safety because of the belief na compromise yung kanyang health. Sino ang hindi magwawala doon? Kahit siguro kayo, magwawala kayo. You are a resident of that condotel. Then all of a sudden, without any information from the management, yung mga kasalamuha mo pala doon, mga persons under investigation, mga OFW kasi tumanggap ng clients galing sa gobyerno, pinarinta yung ibang rooms doon sa condotel na ang dinadaanan pareho ng mga residents doon. Ayon, biglang napraning mga kababayan si Pinky Amador. Pinagmumura. Mabli mo yon? Sabi ko sa inyo. Yon kasi, tigilan na ninyo kayo dyan sa DOH in all the truth-loving doctors. Magsalita na kasi kayo on television. Tell the Filipino people of the truth. Because if you'll not, because of fear, this country will be destroyed. Tingnan ninyo ang nangyayari sa atin ngayon. Tingnan ninyo yung nangyari, mga kababayan, doon sa San Juan Mayor. Ano nangyari niya, Mr. Marabil, San Juan Mayor? Yung San Juan Mayor, si Zamora, Mayor Zamora, pumunta ng Bagyo, breaching the protocol. Checkpoint, hindi tumigil para dumaan sa quarantine procedure. O ngayon, binatikos ng Mayor ng Bagyo. We cannot allow it, anya. Nagsorry naman si Zamora. Alisin na kasi ninyo yung lockdown. Yung protocol sa lockdown, hindi man pala ninyo masusunod. Pinahihirapan ninyo yung sarili ninyo, pagkatapos, di naman pala ninyo susundin kasi mahirap nga. Sabi ng isang nag-comment. Sira niya, yung mga taong yan, parang kumuha siya ng bato. Tapos, inihampas niya sa kanyang ulo. Kayo yung may gawa ng protocol. Pagkatapos, di naman nyo sinusunod. Kasi mahirap. Ang daming requirements. Sino may gawa niyan? Kayo. Bakit? Naniwala. All because you believe a lie. You allow yourselves to be manipulated. Going back dito kay Pinky Amador, ayon ang nag-trigger kay Pinky Amador para pagmumurahin. As a human being, honestly believing the lie as truth, ganun talaga ang magiging reaction mo. Sabi ko nga sa inyo, dito nga sa neighborhood namin, galing kaming Maynila, hindi kami tinigilan. COVID. Si Bernie, yung kasambahay namin dito, ni-report kami sa barangay. Believing, mga kababayan, nung unang dumating kami rito, iniiwasan kami niyan. Pag lumapit si Mrs., biglang lalabas. Sabi sa akin ni Mrs., ano nangyari kay Bernie? Pinapapunta rito para magugas, nandun nagwawali sa labas. Ayon, kasi po, naniwala sa kasinungalingan. Yung mga experts, ayaw nilang papagsalitain. Sinisensor sa Facebook, sinisensor sa YouTube. Si Bill Gates, na hindi man doktor, salita ng salita, sponsored pa. Baliktad na po ang mundo. Sabi ko sa inyo, yung mga nakakaunawa, ayaw papagsalitain. Yung mga propagandista nila, kasi may pera doon, bakuna kasi ang ultimate nilang pinopromote, sponsored pa. Miss Pinky Amador, kami nga dito sa province, alam namin ang totoo. At least kami. Yung dito, iwan ko, alam din siguro yung totoo. But because of, order from the top, wala silang magagawa kundi to follow. Pero Miss Pinky Amador, para mawala yung takot mo, hindi ka paranoid, mag-research ka po ng mabuti tungkol po sa COVID. Pag nalaman mo yung totoo, yung nangyari sa'yo, na sumulwak, kumulo bigla yung iyong dugo, na naiintindihan naman namin kasi na-compromise yung safety ninyo. To your belief, mawawala yan. Mawawala. Miss Pinky Amador, the COVID is not as deadly as you think. It is not. But of course, kayo dyan, ng mga residents, you have the right to demand. Kasi bumili ka ng kondo dyan,
Binili mo siguro yung kondo eh. May right kayo for your safety. Kasi tingnan ninyo, kasalo-salubong mo pala, simula May 4 yata yon, mga persons under investigation. You see? Eh talagang kukulo yung one mo. Ayon, pinagmumura mga kababayan dahil sa takot sa COVID. Anyway, ngayon po, sabi niya, I realize that my behavior is unacceptable. I apologize to the employees, but not to the management, mga kababayan, kasi may lapses sila. Hindi nila sinunod yung protocol para hindi palagay sa alanganin yung mga tao doon. You see? Mga residents nila nagbabayad tapos ganon-ganon na lang. Sabi ko sa inyo. Anyway, yun lang po ang ating punto doon. Hindi ko sinabing tama yung pagwala niya. Hindi niya napigil. Ganon ang emosyon ng tao. Talagang ganon. That is human. Kahit nga ako minsan, dito nga naubos yung pasensya ko kasi paulit-ulit na pinagsalitaan ko. Minsan po, kailangan gawin mo yon para magising yung mga... gayon, mga kababayan, dito tayo sa next topic natin, yung cloned account. Kahapon, nagkagulo. Kasi daming cloned account. Siyempre ako, check ko rin yung ako. May mga cloned account. Ngayon, mga kababayan, ito yung ilang yung mga taong ito. Asa na yun? Yung kwento rito. Sa cloned account. Ito ba? Government probes cloned Facebook accounts. Pati pala yung gobyerno natin. Nag-order na. The National Privacy Commission is investigating the reported large-scale faking of Facebook accounts, including those of thousands of university students, especially those who have engaged in activism against the proposed Anti-Terrorism Act. Kinunikta kaagad nila. Sabi ko sa inyo. In a public advisory posted on Twitter, the University of the Philippines said it reached out to the NPC after receiving reports of fake or dummy Facebook accounts of UP students and alumni being created. Upon receiving the reports, NPC Commissioner Raymond Liboro said he immediately coordinated with Facebook Philippines for an investigation. Alam po ninyo itong mga ganitong kwento ngayong pandemic. Hindi malayo, gawa-gawa ito, mga kababayan, to add trouble. Sabi ko sa inyo. We are looking into it. Liboro told the Star yesterday, I have already coordinated with Facebook regarding this, and they are also investigating it on their end. Kinunik agad nila po, mga kababayan, sa anti-terrorism, sa terror bill. Tingnan ninyo dito. Pati yung may conclusion ka agad. Yung Fisher Folk, sabi nila, hindi niya malayo na konektado ito sa cyber attacks versus o against those critics of this administration. Kala naman po ninyo mga dilawan at mga militants, ganun-ganon na lang po ganun na lang kababaw ng pag-iisip ng mga Filipino. Na pag halimbawa you accuse this administration, maniniwala ka agad sa inyo. Wala na kasi kayong issue Baka nga, kasi itong Facebook, kaalyado ninyo, di ba, mga dilaw? Baka nga gawa-gawa lang ninyo para ma-recheck yung identity
Then, the post, mga kababayan, for surveillance. And the global, tawag dito, the global government, makagawa na naman sila ng mga hakbangin to protect the so-called identity, true identity of the users. Pero ang totoo niyan, hihingi sila, di ba yun ang mga mangyayari niyan, for a strict, compliance, so that it cannot be cloned as it was, as it happened in the past. There were incidents of cloning. So, hihingi sila ngayon, mga kababayan, ng mga additional requirements for you to have your Facebook account. I-evaluate na nila ng maayos. In preparation, mga kababayan, for the implementation of the ID 2020, checking all the identities in connecting it on Facebook. Magkakasama kayo eh. Alam po ninyo kung bakit alam natin ang ganitong mga kwento ninyo? Because, mga kababayan, of the game plan na napakalinaw. Crisis creation, crisis solution. So this cyber attack na sinasabi ninyo, cloning of Facebook, could be a created crisis so that as you offer a solution, sakto, parang COVID lang. They created the crisis, the virus, and now, mga kababayan, they're implementing solution. Kita ninyo? In-implement nila yung solusyon. Solusyon batay sa kanilang kaisipan. Their solution, mga kababayan, is total control of humanity. Your movement is monitored. Now you are creating a crisis on Facebook so that you will ask for more documents para requirements ninyo before you can create another Facebook account that cannot be cloned. Yun ang magiging script ninyo ng kwento. Now, to divert the attention of the people and to attack this administration, kinunik ninyo sa terror bill. Huwag kami. Tao ito. Comes now the hysteria. Parang yung kwan lang, yung issue sa Amerika. The issue on COVID in America is waning. So they created another issue, another crisis. Anong crisis yon? Ayon, mga kababayan. Yung Black Lives Matter. The large-scale faking of Facebook accounts of thousands of university students is triggering hysteria in the academic community, especially after the recent hacking of the Sambeda University. Students were portal which resulted in widespread personal data theft of the school students. Kita ninyo ang mga kwento nila? The hackers had defaced the student portal, posting first doomsday and then
Pandora's Box, countdown warning, first done last June 4. The SBU administration had issued an advisory to students on the hack last Saturday. Wag na. Anong mga kwento ninyo? Kung ano-ano mga ginagawa ninyo. Dito tayo mga kababayan, kasi konektado to sa, kinonekta nila sa terrorism kaagad. Tingnan ninyo ito. Sabi rito mga kababayan, bishops bill could reinforce tyranny, totalitarianism. The Catholic Church Social Action Arm has added its voice to those expressing opposition against the anti-terrorism bill, as it warned that it could further reinforce tyranny and totalitarianism. We cannot let this happen. This is not only intolerable, this is inhuman, unjust, unlawful. Bishop Jose Colin Bagaforo, Caritas Philippines National Director and Episcopal Commission on Social Action, Justice, and Peace Chair, said, Bagaforo, who is also the Bishop of Kidapawan, also called on Filipinos to reject the measure, stressing that they should not allow the government to curtail their democratic rights. The anti-terror bill violates the rights of people and makes a mockery of our Constitution. Kita ninyo mga kwento nila? You are diverting the issue of COVID lockdown to this anti-terror bill kasi yung taong bayan kasi nagigising na sa inyo. Nagigising na sa issue ng COVID. So, just like in America, nagising na yung mga tao doon, ang ipinalit nilang issue, mga kababayan, yung issue sa racism. That Black Lives Matter. Kita ninyo? In the Philippines kasi, wala man tayong ganoon. Kasi dati na tayong people of color. So, hindi yung kakagatin dito sa Pilipinas. So, naghanap sila ng issue na pwedeng mag-rally sila, mag-protest, mga kababayan. Nasilip nila. Sabi ko sa inyo, mga kampiyan, si Lomi nagsalita kahapon. Pinipilit daw. Bakit daw pinipilit, mga kababayan, yung anti-terror bill? In comes the protesters. Napakalaki yung mga napakalaki yung mga placards, tarpaulin, junk terror bill. Junk. So anong gusto ninyo? Pabayaan lang yung terrorism. Support terrorism. Junk terror bill. Kasi dito, mga kababayan, ang ginawa nila, gumawa sila ng mga napakalalaking streamer. Junk terror bill. Stop state terrorism. Nilabel nila, mga kababayan, yung gobyerno na ngayon, yung terrorist. Kita ninyo? Yung gobyerno na ngayon, yung terrorist. Kayo, ano kayo? You are terrorizing the government. The government is passing laws to fight terrorism. And you are against the fight. Anong ibig sabihin nun? There is terrorism. Pero ang gusto ninyo, junk the terror bill. Yang ibig sabihin nun, you support terrorism? I asked you. So yun ang tanong natin kay Bishop. Bishop,
ang linya ninyo ng slogan ninyo, Junk Terror Bill. Ano ang gusto ninyong mangyari? Marawi City uli. In Marawi City, yung mga bahay-bahay doon, including churches, mosques, nadurog, Junk Terror Bill. If you want to Junk Terror Bill, ang ibig lang sabihin nun, bishops, you support the terrorists. Paano nangyari na kayo, di ba pakilala ninyo, you are for peace. The men of cloth, you are for peace. Paano nangyari that you are for peace, those who are breaking peace in order, ayaw ninyong parusahan. Ano ang tawag sa inyo? Sabi ko sa inyo mga kababayan, pag hindi pa kayo nagising, iwan ko lang kung saan, mga kababayan, pupulutin itong ating bansa. Tapos, sabi ni Mrs. Robredo, bakit anya pinipilit ang anti-terrorism bill? Sabi naman ni Kiko, bakit anya ang anti-terror bill ba gamot sa COVID? O ngayon, tanong ko sa inyo, Kiko, in all the Dilawans in Congress, bakit ba ang franchise bill ng Abayas gamot din sa COVID? Kasi binibigyan ninyo ng priority yung franchise bill, hindi kayo matigil dyan. Sagot ba yon sa COVID? Yan yung mga tao ito. Vice President Leni Robredo questioned on Sunday what she called the forced passage of the controversial anti-terror bill amid the coronavirus disease pandemic. In her weekly program, Bisyong Leni Robredo asked, bakit ipinipilit? Hindi lang ito isinisingit, pinipilit. Sino naman nagsabi sa inyong pinipilit kayo? Walang pinipilit. Yung iba ngang mga kasama ninyong mga dilaw talaga naman yon, nag-withdraw na ng support. O ano naman? Mag-withdraw kayo ng support nung pakinamin. Ipasa ninyo, hindi ninyo ipasa yung anti-terror bill, we will be terrorized, mga kababayan, in the coming days. Itong COVID nga lang, enough to terrorize the people of the world. Bakit? Tingnan ninyo. Ang nangyayari sa atin. Kaya nga, tinatanong ko doon sa bishop, sinasabi ninyo yung anti-terror bill, sisikil sa mga rights na sinasabi ninyo, human rights. Pero yung lockdown ng ating pamalaan, more than 2 months na, sinikil ang lahat ng karapatang huminga freely. May mask. Wala kayong sinasabi. Karapatang mag-travel freely. Free movement. Sinikil. Wala din kayong sinasabi and you support it. Karapatang mamalingki. At pumasok sa mall. Sinisikil. Lahat triniglikisa
Wala kaming narinig sa inyo, Damaso. Pero ito, anti-terror bill, nang target nito, mga terrorists, anti-terror bill nga eh. Maingay kayo. Miyembro ba kayo doon? Palata naman kayo, Padre. Damaso. Miyembro kayo doon? Of course naman niya. Yun ang tanong ko. Tanong ko lang po sa inyo, Damaso. Buong mamamayang Pilipino, binayolate yung karapatang huminga, karapatang sumilip sa dagat. Kani, binawal sa amin magsilip sa dagat. Lumangoy, maligo sa beaches. Lumabas ng bahay freely, nang walang quarantine. Wala kaming narinig sa inyo. The right to worship. Kayo pa nga yung na humingi ng extension. Sige, extensionan niya. Ano yan? Buhay natin to dito saan? Then, itong anti-terror bill, you accuse this government na ang mismong sponsor ng terrorism, gobyerno mismo, state-sponsored terrorism yung linya ninyo. Sinong maniniwala sa inyo noon? Itong lockdown, hindi ito state-sponsored. Approve sa inyo yung lockdown. Government din yan ang sponsor nito eh. Di kayo natiterrorize. Okay lang. And there is that possibility of extension and extension and extension until dumating, mga kababayan, yung another terrorizing vaccine. Wala kaming narinig sa inyo. Mamaya, mga kababayan, pag-usapan natin yung bakuna in the Spanish flu. Para kung halimbawa, gusto ninyong magpaturok, hindi ko kayo pipigilin, paturok agad kayo. Pero ikwento ko muna sa inyo yung Spanish flu. Kaya walang maniwala sa inyo eh. Kanina dito, nag-social distancing pa. Mga kababayan, post kaagad yung Philippine Daily Inquirer. Look, anya, ganda ng pakakapsyon. Look, the protesters, anti-terror bill protesters, strictly observe social distancing. Nang tingnan ko kung bakit nag-social distancing. Ang participant kasi po, 4 lang. Pinagluloko na naman ninyo yung mga tao. Nag-social distancing kayo para lumawak-lawak naman yung occupied ng presence ninyo kasi 4 lang kasi yung participant. Ang ibig sabihin, ang naniwala sa inyong mga sinasabi, 4 lang. Ang population ng Albay po, 1.4 million, 4 lang kayo. Para lang yung namatay sa COVID. Nakakulong sa mga bahay, 1.4 million. Ilan yung patay lang dito? Mga kababayan? Na hindi nga paniwalaan kung talagang COVID yun. Kasi dati nang may mga sakit. Matatanda. Yan lang yan talaga. Tumigil kayo sa drama ninyo. Kasi gising na yung mga tao. Hindi ko sinasabi na all the provisions of the anti-terror bill gusto ko. Hindi ko sinasabi yon. But, sabi nga po ni
ni Attorney Harry Roque, anti-terrorism bill to undergo final review. I-review pa naman yan as it was approved by Congress. May Senate pa. Yung version ng Senado, hindi pa mga sila nag-uusap doon. Yung Congress pa lang, hindi na kayo mapalagay. At pag halimbawa, yan ay pinasa ng Senado, then comes the Republic Act. Hindi man po yon magiging batas hanggat walang pirma yung ating Pangulo. It will be reviewed. At pwede nga na hindi i-approve ng ating Pangulo, i-override. Malacanang has stated that the anti-terrorism bill will still undergo thorough study to review any provisions that may violate the Constitution. OA kayo eh. Alam nyo, bagamat it is certified urgent, hindi naman po automatic na pipirmahan yan ng Presidente. Dadaan pa rin po yan sa isang final review para tingnan kung may mga probisyong labag sa saligang batas bago po pirmahan ng Presidente. Although it's certified urgent. Presidential spokesperson Harry Roque has assured the public the bill has been certified as urgent to strengthen the government's response against terrorism. Bakit ayaw ninyong i-strengthen, palakasin yung laban ng ating gobyerno kontra terorismo? Lomi, bakit ayaw ninyo? Suportador ba kayo ng mga terorista dito sa mundo? Yun, tanong lang po. Tapos, sinasabi mo, pinipilit. Paano pinilit kayo? Bakit yung mga congressmen ba sinuhulan ng ating Pangulo para ipasa? Tulad ng impeachment noon. Laban kay Corona. Na nagsuhol. Sabi ni Bong Revilla yun eh. Para impeach lang si Corona. Yun ang pinilit. You see? Pinilitan niya. Basta ka lang magsalita. Bakit ipipilit? Hindi lang sinisingit. Pinipilit. Nag-react ba yung ating Pangulo? Wala pa. May narinig kayong reaction po? Baka hindi ako updated. Yung mga congressmen na dating sponsor, nag-endorse ng bill, nagsipag-atrasan, marami sila. 20. Ito. Basahin ko sa inyo. 20 lawmakers step back from terror bill. May narinig kayo sa ating Pangulo? Bakit niya kayo nag-atras? Bakit binawi ninyo yung signature ninyo? Wala pa man tayong narinig. May reaksyon na kaagad. Advance mag-isip itong si Lomi. Parang yung boto lang niya. Hindi pa nag-i-eleksyon, may boto na. Hindi po pinipilit, Lomi. Wala pa tayong naririnig sa ating Pangulo na nagalit, pinagmamura yung mga congressmen. Kasi umatras, wala pa man tayong naririnig. Advance yung statement mo. Parang yung boto mo yung eleksyon.
advance. Sabi ko nga, mga kababayan, kanina, yung mga bishop, sinasabi nila na this bill, mga kababayan, will reinforce tyranny and totalitarianism. Damaso, ang totoong totalitarianism, ang nangyayari ngayon sa mundong COVID, nang sinusunod, biktima nga yung gobyerno natin, dapat pagsabihan nga ninyo yung ating Pangulo, Mr. President, ma-appreciate pa namin yon. Hindi na nakakatuwa yung ginagawa mo ngayon, Mr. President. Ang nagpapatakbo na ng ating bansa, mga globalist na Mr. President, yung WHO, si Bill Gates, yun na yung nagmamando sa atin dito. Sinusunod ng DOH, Mr. President. And the protocols ng WHO na walang kakwenta-kwenta is being enforced by this government, Mr. President. You become a puppet of the globalist. Bakit hindi mo yun sinasabi, Damaso? Alam ko ang sagot. Kasi nga, kasama kayo doon. Kasama kayo dito sa mga globalist. One world nga kayo eh. Nakita ko yung eroplano ng Pope. Yung Pope ninyo. Kahit saan magbisita, kahit anong airlines, may nakadikit na sticker na napakalaki. One world. Yan dito. Anong sinakyan nitong eroplano? One world. Punta sa kung saan, one world uli. Kahit anong airlines, may nakatatak. One world. The emerging dictatorial one world government, Damaso, na nasa likod ng COVID, implementing all the kinds of protocols na hindi mo maintindihan, ginigipit, and we surrendered all our rights. Pati yung paghinga. Pag hindi ka nag-mask, huling ka ng pulis, mag-mask ka na lang. Until now, hindi tayo makatravel abroad. Yung anak buhay, the right to live. Mga kababayan, lahat ni-violate. Wala kaming narinig sa inyo, Damaso. Ilan na ngayon ang nawalan ng trabaho dahil sa lockdown? Sige nga, Damaso. Pero dito sa sino lang ang tatamaan nito? Terrorist. Anti-terror bill nga, ang iingay ninyo. Kita ninyo? Kasama ba kami doon? Yung mga ordinaryong mamamayan? Di man kami terrorist? Anong pakim namin dyan? Tapos, dyan, terror bill, yung slogan ninyo. If you jump the terror bill, you do not want to penalize, there's no law against them. Then, ang ibig lang sabihin nun, kahit hindi niyo sabihin, you support them. Pasensya na. Iyon ang kaulugan nun eh. Junk terror bill. Di ano ibig sabihin doon? You support terrorism. Di ba nakakalungkot yon? Ngayon, para hindi kami maniwala na you support terrorism, kung may question po kayo sa provision ng anti-terror bill, kung may question kayo, it should not be junk terror bill ang sinasabi ninyo. It should be revised terror bill. Sama naman agad yung mga lokong kala mo, maraming alam. Itong mga artista, yung mga Miss Universe natin, beauty queens, salita ng salita. Kung anong isolsol sa inyo ng mga globalist,
Ngaw-ngaw naman agad kayo para kayo sumikat. Di ninyo iniisip kung ano yung ibig sabihin nun. Mga lokong to. Kontra kayo sa mabuti. Yung masama sa atin, hindi ninyo pinapansin. Itong COVID, the fake pandemic, yun ang masama sa atin. Suportado ninyo. Ngayon, nasisira na kaagad Nasisira na tuloy yung ating Pangulo dahil po sa walang tigil na lockdowns and collapsing economy and businesses all throughout the country. Hindi kayo nagsasalita kasi nasisira yung Pangulo. Ano? Mahal na Pangulo, niloloko ka po nila. Sinusubo ka po nila. Mahal na Pangulo, gising na po. Gising, mahal na Pangulo. Yung mga advisor mo po. I appeal to you, Mr. President, end the lockdown. Balik po tayo sa normal na pamumuhay natin. Kasi po, pag tuloy-tuloy po tayong naniwala dito sa kanilang mga kwento, isang araw, mahal na Pangulo, magigising ka, wala na yung panguluhan. Wala na po. As I was telling you, Mr. President, they're actually demonizing national governments. Kaya nga po, ang akusasyon nila dito, and then, asa na yung kaya nga po yung slogan nila, no to state terrorism. They're labeling every government as a state terrorist. Binaliktad nila. Yung gobyerno na po ang terorista. So, ang ibig sabihin nun, mahal na Pangulo, kayo ang tinatawag nilang terorista. Alaya talaga. Why is it they want to destroy national government? Because they want to establish global government. They're actually establishing the New World Order headed by the last world dictator. Mga kababayan. No more presidents in all the wars will end. One united world. Yun. Under God. Ngayon, mga kababayan, dito tayo sa Spanish flu. Sinir ito sa atin ng isang saan na ba yun? Spanish flu. Andali. Dali lang po Inopen ko na yon. Nawala yata. Bakit hindi siya magano? Yan. Naghang? Diyan dapat yan. Ayan. Dali lang po mga kababayan kasi i-open mo kay mami mo. Nandun yun Masabela. Gusto ko lang basahin sa inyo yung tungkol sa Spanish flu. Sabi rito sa isang video na sinir sa akin, coronavirus infection is a self-healing disease. Sabi po ni Professor Jemsom Sajik
Faculty of Medicine, Hebrew University of Jerusalem. Pakinggan po ninyo. Coronavirus infection is a self-healing disease. A presentation by Professor Gershom Zaitchik, Faculty of Medicine, Hebrew University of Jerusalem. Abstract. The chaos of today is an outcome of the false theory of medicine. The theory ignores that most diseases are self-healing. Our self-healing capacity is called host resistance. Medicine ignores and even dislikes host resistance. Yet this attribute of life is a key factor in the cure from coronavirus infection. From the very beginning of a coronavirus infection, host resistance is activated. I mentioned it in the presentation, Misleading Coronavirus Statistics. It is obvious to me that medicine missed the point. I therefore designed a simple model that illustrates the relationship between coronavirus infection and host resistance, and I used the Wolfram Mathematica package. Kita ninyo, mga kababayan? So ito yung dapat na pinakikinggan ng ating Pangulo. It is a self-healing disease. Tama, mali? Tama. Wala pang gamot po yung ano? Wala pang gamot, sabi nila. Pero ang daming recoveries. Tama itong si doktor. You see? That coronavirus is a self-healing disease. Ginawa nila pong highly contagious daw and deadly. Pinaniwala tayo. Linakdown nila yung buong mundo. Restricting our movement. Curtailing our rights. All our rights, sinurrender natin. Ang nagpapatakbo ng buhay natin, WHO. Walang reklamo na narinig tayo kay Damaso. Ngayon sinasabi ko sa inyo. Ito yung dapat pinakikinggan ng mga tao sa buong mundo. From the expert. Hindi yung galing kay Bill Gates. Sabi ni Bill Gates, bakunaan niya. Without the vaccine, you cannot travel. Imagine that. Pinakikinggan natin, hindi nga nagtapos. Walang tinapos. Di man doktor. Walang background sa medicine. Yun ang sinusunod ng buong mundo. Pero yung sinasabi ng mga experts, censored. Fake news. Sabi ko sa inyo, nabuang na ang sangkatauhan. O ngayon, ito po ang gusto kong i-share sa inyo. Itong galing po sa isang article na sinulat ng isang doktor. Ang nagsulat po, Dr. Sal Martingano, FICPA. The 1918 Spanish flu. Ang titulo niya, pakita ko sa inyo, binabasa ko. The 1919 Spanish flu. Only the vaccinated died. Kita mo. Ang nangamatay, ikuan mo na ito. Palitan mo. Kaya lang, baka, kuwan ka. Kung wag na. Mayroon kang title niya. Okay. Ang mga nangamatay, mga kababayan, sabi dito sa
article na sinulat ni Dr. Sal Martingano. Baka kasi ma-fake news tayo eh. Bakit kayo sinabi, Mr. Marvel? Anong source mo? Ito po, ito, binabasa ko. Di fake news ninyo, kung gusto ninyo. Sarili din kayong research. Only the vaccinated died. History tells us that the 1918 Spanish flu killed between 50 to 100 million people. At the time, medical and pharmaceutical sources describe it the most horrific disease process since the Black Plague of 1347, which killed an estimated 20 to 30 million people. In the book, Vaccination Condemned, by Eleanor McBean, PhD, ND, the author describes in detail personal and family experiences during the 1918 Spanish flu pandemic. McBean's coverage of the 1918 Spanish flu as a reporter and an unvaccinated survivor requires that the historical basis of the event needs to be revisited, not as a conspiracy theory, but with evidence that will set your hair on fire. Yan ba yung sinasabi ko sa inyo po? In our history, na nababasa po sa history books, kung ang akala ninyo, yung mga nabasa natin totoo, baliktad po. 90% ng nabasa natin at itinoro sa atin ng ating mga teachers. Hindi mo man ma-blame yung mga teachers kasi nabasa niya, fake din. Hindi man po totoo, baliktad po ang history. Baliktad. A few years ago, I came across another book by Eleanor McBean, Vaccination, the Silent Killer. McBean provides evidence that not only were the historical events of the 1918 Spanish flu compromised, but also those of the polio and swine flu epidemics. Let's talk about Spanish flu facts. The Spanish scapegoat. Spain was neutral during World War I and did not censor its press, unlike the combating countries. As a result, Spain was the first to report the 1918 flu epidemic, and the world scapegoated Spain as the source. Thus, the Spanish flu is born. Kita ninyo. Pati pala po, mga kababayan, yung pinangalan na Spanish flu, hindi man totoo. Inireport lang niya iyon doon. Pero yung origin ng Spanish flu, hindi man sa kanya. Para din, mga kababayan, yung ngayon, COVID, ang itinuturo natin yung China. Di ba? Yun ang propaganda kasi. China niya, Chinese flu. Chinese virus. Ano naglabasan ngayon? Ang naglabasan na kwento, mga kababayan, both are accusing each one. Yung China, in-accuse din yung Amerika. Sabi ng China, kayo ano yung nagkuhan niya? Di ba kayo? Panahon ni Baruch? Ano? Funded din niyo yung Wuhan, di ba? Yung scientist galing sa inyo eh. Then comes the epicenter of COVID, Wuhan. Di kayo nagtaka? Ang epicenter yung Wuhan. Then comes, mga kababayan, the global pandemic. The most affected, the number one infected country, America. Bakit kaya? Yun din nangyari dito. History repeats itself, repeating itself.
The first case, military vaccination experiments in Fort Riley, Kansas. In preparation for the World War I, a massive military vaccination experiment involving numerous prior developed vaccines took place in Fort Riley, Kansas, where the first Spanish flu case was reported. O, kita ninyo. Paano naging Spanish flu? Nang totoo, mga kababayan, una, na i-report ang sakit doon sa Amerika after the vaccination. The fledgling pharmaceutical industry sponsored by the Rockefeller Institute for Medical Research have something they never had before, a large supply of human test subjects supplied by the U.S. military's first drop. The test pool of subjects ballooned to over 6 million men. Autopsies after the war proved that the 1918 flu was not a flu at all. It was caused by random dosages of an experimental bacterial meningitis vaccine. Parang yung na-discover dyan sa Italy, na yung COVID, hindi man po virus, bacteria daw, pinansin ng mundo. Hindi. Walang naniniwala. Bakit? Yung kasinungalingan kasi po, ulit-ulit siya, nire-report ng media, paulit-ulit, na brainwash yung tao. Yung kwentong totoo, hindi pinaniwalaan. It is treated as a conspiracy theory. As what is stated by one member of the, former member of the CIA, the conspiracy theory daw, binuo ang salitang yon. Para daw yung tao magduda, huwag paniwalaan ng totoo. O, kita ninyo. Ganon pala yung purpose kung bakit pag nagkwento kang ganito, ay kwento mo anya conspiracy theories. Theory yan. Ako nga, nililabel ako ngayon because I'm discussing about UFO, the Nephilim, the alien invasion. I'm discussing that. I am being accused and being labeled as a conspiracy theorist. I-label na ninyo ang gusto ninyong itawag sa akin. Wala akong paki. Bakit? Bakit ako makikinig sa inyo? Alam ko yung kwento ko eh. Yung alien, na ang totoo demonyo, sinasabi ko kasi ang totoo. Ang mga aliens po na tawag ng modern na tao, wala man po yon pagkakaiba sa nasulat sa Bible na ang tawag sa kanila, demonyo. Yung modern man kasi, na-deceive dahil daw sa talento nila. Ayaw maniniwala sa Bible ng alien nasulat na sa Bible. Kaya lang ang tawag sa kanya, hindi man alien, demonyo. Oh. Mayroon nga silang mga sasakyan. Itong mga flying saucer. That is the exact description in the scripture. Sumisilyab ano nga? Silyab. Ano yung ilaw? Iba naman yung ilaw. Yung silyab. Nagsasayan-sayan pa nga siya. Metal. Nagsasayan-sayan as described in the Word of God. At yung mga tawag dito, yung mga alien beings, yung exact description ng nakikita niyo sa film, yon parang palaka. Yan kasi,
hindi nagbabasa ng Bible. Kung anong description yan, yung anong ginawa ng Hollywood movies, sakto. Lipad-lipad yan. At matatalino. Mas matalino sa tao. Of course naman ang demonyo. Mas matalino sa tao. Si Satanas kasi, mga kababayan, gusto ngang palitan yung Diyos. Kung hindi matalino yon. Yung unang tao, naloko niya eh. Ngayon nga, yung mga scientists, niloloko niya. Astronauts, doktor, etc. Niloloko, abogado. Ito ngang COVID, gawa ng demonyo. Pati Pangulo, abogado, naloko. Tayo lang ang hindi naloko. Bakit hindi tayo naloko? May Bible tayo. Reference natin. Kung wala tayong Bible, naloko din tayo. Tingnan mo itong hindi naniniwala sa Bible. Naniwala sa COVID. Naniwala sa bakuna. O ito ang kwentong bakuna. Autopsies after the war proved that the 1918 flu was not a flu at all. It was caused by random dosages of an experimental bacterial meningitis vaccine, which to this day mimics flu-like symptoms. The massive multiple assaults with additional vaccines on the unprepared immune systems of soldiers and civilians created a killing field. Those that were not vaccinated were not affected. Ang mga nangamatay lang doon sa tinawag po, doktor ang nagsulat dito ang mga nangamatay lang yung mga nabakunahan. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo, yung gustong magpabakuna po, kasi sabi ng ating Pangulo, hintay tayo ng bakuna, walang klase. Maglaro na lang kayo. Hindi ko po kayo pipigilin. Pumila ka agad yung gusto po. Pila kayo. Makipag-agawan kayo. Buhay ninyo yan eh. O bakit nung Mr. Maribel, kinikwento ko para mayroon kayong choice. Pwede kayong magsabi, ayaw ko. Ayong dingbak siya po, Mr. President. Paano kami makasigurong hindi kami? Yung dingbak siya nga po, Mr. President, wala pang justice yung mga bata, yung mga magulang. Ini-inform ko kayo, pero hindi ko kayo pinipilit. Ini-inform ko kayo. Pabakuna kayo. So, how did civilians die? Hindi nga mga picture ito. Ayan. 1. World War I ended sooner than expected, leaving huge quantities of unused experimental vaccine. Number 2. Fearing the soldiers coming home would spread diseases to their families, the U.S. government pushed the largest vaccine fear campaign in history. Ganon ang ginagawa din sa atin. There is fear campaign. Tinatakot tayo araw-araw. Bilang ng bilang po. Tingnan ninyo, bilang. Dumami na naman daw. Tapos, walaan niyang gamot. Bakit walang gamot? Yung gamot, ayaw tanggapin yung gamot. Nandun na sa Indonesia yung gamot. Naghanap ng gamot? Hindi man po naghanap ng gamot. Kasi kung nagnahanap ng gamot, pinahanap na si Doc Pabunan, hindi man po pinahanap. Walang magawa si Mario Marcos. Pumunta na lang doon sa naghahanap ng gamot. Ang Indonesia po naghahanap ng gamot. Kaya ipinatawag si Mario, sinulatan. Kita ninyo? Ang Pilipinas, sumulat, walang sulat. Sabi nga, kakasuhan pa si Pabunan kasi, totoo yan? Gusto pang kasuhan si Pabunan? Yung clinic, sinara. Ang Pilipinas po, hindi naghanap ng gamot.
Yan ang malinaw. Kasi kung naghanap ng gamot, yung nag-offer ng gamot, ng injection para puksain ang COVID, pinatawag na sana. Hindi pinatawag. Sa inis, mga kababayan, lumarga gamit ang pribadong eroplano. Lumarga si Mario. Tumawag sa, hello pare, nandito ako sa ano. Alam mo ba ito? Sabi ko, bakit? In-invite ako rito na ano, para i-schedule yung clinical trial ng... Sabi ko sa inyo. Fearing the soldiers coming home would spread diseases to their families, the U.S. government pushed the largest vaccine fear campaign in history. They used the human population as a research and development lab to field test experimental vaccine. 3. Tens of millions of civilians died in the same manner as did the soldiers. Kawawa naman. Instead of stopping the vaccine, doctors intensified them, calling it the Great Spanish Flu of 1918. As a result, only the vaccinated. Binabasa ko lang baliktad lang Only the vaccinated died. 7 men dropped dead in a doctor's office are being vaccinated. Letters were sent to their families that they had been killed in action. Kita ninyo? Ang report, namatayan niya sa labanan. Yun pala, cover up. Nang ibakuna siya, Ayon. Patay. Yung sundalo. Ang nagsulat niya nito, mga kababayan, doktor. Itong article na to. Galing din sa libro ng isang journalist noon panahon, Eleanor McBean. Minnesota Wellness Directory. World War I, U.S. soldiers were given 14 to 25 untested experimental vaccine within days of each other, which triggered intensified cases of all the diseases at once. The doctors called it a new disease and proceeded to suppress the symptoms with additional drugs or vaccines. Deception and secrecy have a long history. In the examples given in my previous blog, COVID-19, another chapter in the history of deception and secrecy. History is replete with intentional lies told to the public to either save face or to deceive for nefarious purposes. The 1918 Spanish flu was no exception. Back to COVID-19, the Ferguson models are false and misleading. British scientist and Professor Neil Ferguson of the Imperial College London, the same Imperial College of London funded by Bill Gates Foundation, was responsible for developing the mathematical pandemic computer models for the COVID-19 pandemic. The world followed Ferguson's advice, yet all his models have been proven to be grossly overstated and misleading. Kaya po napakaraming patay ko, no? Infected at patay. Death from COVID. Sinasadya nila. For example, Ferguson model that Sweden would experience 100,000 deaths by June 2020. To date, Sweden peaked at 2,854 deaths total. O, kita ninyo. The media, Facebook, Google, YouTube, and other privately owned communications outlets have become self-proclaimed guardians or censors of information. Mali, tama. Ngayon mga sinishare ko dyan, nawawala na lang. Then you have that difficulty sharing my live streaming. Kasi kung sino yung nagsasabi ng totoo po, yun ang gusto nilang i-silence.
Yung mga post ko sa face mask, mga kababayan, ano nangyari sa akin? 24 hours po ako na hindi makapag-share kasi I was penalized. So tama ito. Tama itong kwento dito. On April 26, 2020, Twitter suspended the account of a publicly traded biotech company for sharing information about a non-medicinal UV light therapy for COVID-19. YouTube also removed a video demonstrating how technology works. Yung isang doktor po, mga kababayan, Chinese doktor yata yon. Chinese, i-search ninyo. Dinilit. Nagdi-demo kung paano yung home remedy sa COVID. Sabi niya, simple lang naman niya, pakulo ka ng tubig. Steaming, mga kababayan, na may asin para ma-decongest kasi nagkaklang yung lalamunan mo. Napakaganda, water therapy, mga kababayan. Yung tips niya doon, magkasampu yata. Nakalimutan ko yung pangalan ng doktor na Chinese. Dinilit. Hanggang ngayon, deleted siya. O sino yung mga hayop kayo? Sino yung minumura niya? Anong problema mo? Galit ka sa kwento ko? Ipagpatuloy mo magmas ka ng ano, kung galit ka sa kwento. Kita ninyo? NewsGuard recently classified Mercola.com as fake news for reporting that the COVID virus potentially leaked from the Biosafety Level 4 laboratory in Wuhan City, China. Fact-checking is always provided by paid writers from the pharmaceutical companies and not from verified independent sources. The medical profession is being bought by the pharmaceutical industry, not only in terms of the practice of medicine, but also in terms of teaching and research. The academic institutions of this country are allowing themselves to be the paid agents of the pharmaceutical industry. I think it's disgraceful. Sabi po yan ni Arnold Drillman, hindi po ito akin binabasa ko. And is referring to America, hindi Pilipinas. Former editor of the New England Journal of Medicine. Vaccine promoters claim that vaccine wipe out most infectious diseases. History tells us a different story. The beginning of the 20th century introduced improved sanitation, water treatment plants, and vastly improved nutrition. The sample graphs also show that infectious diseases like measles, whooping cough, diphtheria, typhoid fever, and polio were all at their lowest levels in dropping before the vaccines were introduced. Kita ninyo. Tama na. Ayun na yun. Nang hindi pa daw in-introduce, mga kababayan, yung bakuna, yung mga sakit, pawala na yung sakit sana. Pawala na yung sakit. Nang introduce yung bakuna, dumami yung sakit. At kung ano-anong sakit, anong ibig sabihin nun? Simple analysis po. Yung mga tatay, lolo, lola natin, walang bakuna, mahaba ang buhay, maigsi. Hindi nga oso, mga kababayan, yung high blood, asthma, diabetes, wala man ganyan. Heart attack sa mga lolo't lola natin, wala man nun. Namamatay yung lolo at lola natin, old age. Tama ako, mali? Ngayon, lahat namatay, COVID.
Wala nang namatay sa heart attack, walang namatay sa diabetes, walang namatay sa stroke. Saan namatay? COVID. Masisi ninyo si Pinky Amador kung bakit nagwala yon? Na-paranoid si Pinky ng COVID. COVID lahat. COVID pa mo. O ngayon, mga kababayan, itong COVID story, atin sa inyo ng Firmax, pampalakas ng immune system. Atin din ng Automax.